Okay, teka lang, poporma lang tayo. Ayan, ayusin natin yung ating upo. Ayan, silipat natin to dito. And let's start your reading. Line up for today is C, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 28, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, magkapasalamat muna ako. Hayaan nyo po na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Hello! Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Kukunin ko na rin po itong pagkakataon nito na magpasalamat po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana makatulong itong gagawin natin na reading sa inyo, okay? Or sa ating lahat, okay? Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo my dear para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo my dear. Silipin natin kung anong meron sa araw na ito. Okay? Dalawa na to. So, eto na tayo. Umpisa na natin. The Seven of Swords para sa base card. Clarification niya ay nak ng tinapay. Hindi ka talaga nanahimik. Okay, anyway. Relax. Kalma. Kalma. Okay. So, my dear, unahin natin sa pinaka-basic ha. Okay, kasi ang partner ay Seven of Sword. So, si Seven of Sword, my dear, medyo may bad reputation na yan siya sa akin. Medyo may bad na, alam mo yon, may bad na something na siya sa akin. Pero, sige, umpisa natin dun sa good, okay? So, my dear, ang good dito is itong Nine of Pentacles. This is energy of success para sa'yo. Okay? Energy ng success, nararamdaman ko dito, my dear, na dahan-dahan ng nagiging stable, my dear, ang flow ng usapin ng iyong kadatungan. Okay? Hindi, wala ka pa doon, but you will get there or you're getting there, my dear. Okay? Malapit-lapit na. Okay? Kasi Nine of Pentacles to, my dear. Next dito is the number 10, which is 10 of Pentacles. Okay? Kaso, may 7 of sword. And eto pa kamo ang base mo. Okay. So, umpisahan natin dun sa maganda. Okay. Sinasabi, my dear, sa araw na to, na be careful ka sa mga pagsasabihan mo ng mga gagawin mo, achievement mo, so on and so forth, okay? As much as possible, kung merong kang nararamdaman na magandang parating sa'yo, just keep it to yourself, okay? Just keep it to yourself, my dear. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang ipagkalat. Alam ko, nakaka-tempt na parang, okay, may parating sa'yo na something, may Nine of Pentacles na parating, and parang ang sarap niyang i-broadcast or sabihin, okay? Pero meron tayong Seven of Sword, okay? So, ang Seven of Sword, my dear, is a backstabber na energy, okay? So, yeah. Be careful ka na lang talaga, my dear, ha? Sabihin na lang natin, puwera usog. Okay, naniniwala ka sa puwera usog para hindi mausog, okay? So, be careful, my dear, sa araw na ito, ha? Wag i-broadcast, wag sasabihin, wag ipagkakalat, my dear. Pero this is a good sign, my dear, kasi sinasabi ng Nine of Pentacles, dalawang card pa lang ha, pero sinasabi ko na sa'yo, my dear, this is a good sign, my dear, na malapit-lapit ka na, my dear, doon sa gusto mong
mangyari. Okay? Iwas lang talaga tayo sa evil eye. Okay? Yun lang yun. Iwas sa evil eye, iwas sa usog-usog. Okay? So, let's go tayo, my dear. Additional cards. Next card, Earth sign. The Six of Swords, clarify natin kaagad. The Two of Pentacles, okay. So, sige lang, my dear. Keep on going. Keep on moving, okay. Base card mo is the Six of Swords, okay. So, maganda siya kasi nagmo-move forward ka. Actually, medyo ako sa Six of Swords Medyo hindi talaga din ako hindi talaga ako masyadong fan ng Six of Swords, okay? Kasi, kahit na sabihin mong positive yung kanyang energy, my dear, na nagmo-move forward si Six of Swords, dala-dala niya pa rin yung mga sword, and hindi ako masyadong kampante, my dear, kung paano nakatusok yung mga sword sa boat. No, parang anytime pwedeng 'di ba? Pwedeng lumusot yung bakit di na lang niya pinahiga, 'di ba? Pero ang interpretation ko kasi ng Six of Swords, my dear, is mas pinipili ni Six of Swords na mag-move forward sa kabila ng kung ano man yung nangyayari sa buhay niya, okay? So, siguro may nangyayari sa buhay mo, my dear, and pinipili mo na magpatuloy, okay? And ang partner niya o clarification niya is the Two of Pentacles. So, most of you talaga is nakapokus talaga sa usapin ng financial na maging maayos, yung usapin ng financial. Pero once again, balik tayo sa pinakaunahan, may Seven of Swords. So, posible, my dear, na baka meron mga tao, my dear, na i-trigger ka dito sa kung ano man tong Six of Swords mo. Kasi remember, kumbaga sa hindi ka pa talaga masyadong magaling. Hindi ka pa talaga 100% na nakaka-recover or 100% na heal sa kung ano man yung nangyari sa iyo, my dear, in the past. Nagdesisyon ka lang, my dear, na magpapatuloy ka or magpo-proceed ka, my dear, sa kung ano man tong dapat na mag-proceed ka. Pero at the same time, hindi ka pa talaga okay. So, okay, good naman yung energy niya kasi yes, nagpapatuloy ka, pero mag-ingat ka lang talaga, my dear, kasi there's a possibility na ngayong araw na to, meron mga tao na una gustong malaman yung mga next move mo and gusto kang i-trigger, no? So, umiwas ka sa mga tao na gusto kang i-trigger, okay? Especially yung mga tao na, 'di ba, inuungkat or parang kinikriticize ka or parang walang believe sa'yo or kine-question kung yung mga ginagawa mo or something like that. Yung mga tao, my dear, na parang very obvious naman na yan sila eh. Like super obvious naman na yan sila kasi parang magtatanong sila maski hindi naman dapat itanong, 'di ba? Nakikita naman na nila kung ano yung nangyayari tapos tatanong pa rin, okay? Or mga tao, my dear, na gusto kang i-trigger lang na magkwento. Okay, may ganun na mga tao, my dear, na i-trigger ka para magkwento ka, 'di ba? So, be careful ka sa mga tao na yun, my dear. Basta ang pinaka keywords natin dito, my dear, is wag kang mag-share ng ideas mo, ng mga parating sa'yo, ng mga ine-expect mo, my dear, para hindi siya ma-evil eye. And, yeah, posible ka ma-trigger or pwede kang i-trigger, my dear, ng mga tao ngayong araw na ito. Okay? Let me see, my dear. Next card is the Page of Pentacles. Okay, ang daming pentacles, ha? Okay? Teka lang. Clarify na natin kaagad para hindi na tayo magtagal. The Three of Wands, okay? Very crucial tong moment na to, my dear. As in, super crucial siya. Mag-ingat ka talaga. Like, yung energy ng page is giving the warning sign, my dear, na this is the time na parang maging maingat ka talaga sa mga, lalo sa usapin ng pinansyal, sa paggastos. Huwag kang ma-tempt na mag-overspend ngayong araw na to, okay? Huwag kang ma-confident na meron kang hinihintay na parating sa'yo, my dear. Try to control yourself, okay? So, hindi lang pala sa labas, mayroong warning, pati na rin sa loob, which is sa'yo. So, I think, kahit sabi mo may parating sa'yo na malaking blessing, okay, or transformation, kahit meron kang energy ng Three of Wands,
I think mas mainam pa rin talaga na maging kalmado ka or maging moderate ka sa paghawak ng pera, sa paggastos. Okay, yun ang nakukuha ko. Paano naman yung relationship? Actually, wala akong relationship na nakukuha dito. Kung meron man tayo, my dear, na relationship na ipapasok dito, I think dito nasa area siya ng Six of Swords at saka ng Two of Pentacles na sinusubukan mong i-balance yung relationship. Ibig sabihin, work sa loob ng relationship. Trying to fix kung ano yung mga problema, trying to settle kung ano yung mga dapat i-settled. And at the same time, may Seven of Swords. So, medyo may something sa loob ng relationship, no? Let me see. I think hindi masyadong nagiging open. Kung meron nangyayari sa loob ng relationship, I think hindi masyadong nagiging opened, okay? Or hindi masyadong nagsishare yung partner mo sa'yo ng mga insides niya or mga gusto niya mangyari. Bagkus, possible, dahil nabanggit ko kanina, na baka gusto niya, my dear, na ikaw yung mag-share ng insides mo, something like that, okay? Or, sad to say, baka gusto kang i-trigger ng partner mo, di ba? Whatever. Okay, basta, yung sa akin lang dito is like, you're trying to balance, my dear, yung relationship. Yun lang ang nakukuha ko sa loob ng relationship. Wala nang iba. Okay? Sinusubukan mong ayusin, sinusubukan mong ayusin, sinusubukan mong ibangon yung relationship. Yun ang nakukuha ko dyan. Okay? Ayoko na magdagdag ng kahit ano pang mga details sa usapin ng relationship. Possible din na meron trust issue na nangyayari sa loob ng relationship. Sabi ko wala na ako idadagdag pero nagdagdag pa rin ako. Now, pwede naman dahil sa energy ng Seven of Sword. Okay, or baka nagkakanya-kanya kayo ng partner mo. Like, papunta dito, kaliwa, kanan, ganon. No, hindi kayo nag-meet halfway. Okay? Let me see. Or baka hindi nakikita ng partner mo, okay? Speaking of work, the Eight of Pentacles, baka hindi nakikita ng partner mo, no. Hindi mo nakikita yung gusto mangyari ng partner mo at hindi din nakikita ng partner mo yung gusto mo makita. Ibig sabihin parang hindi nyo maintindihan parehas kung ano yung gusto ng bawat isa. Parang ganon, okay? So, nagkakapaan kayong dalawa. Pero, babalik ako ulit na yung pinaka-energy ng relationship is more on you are just trying to balance kung ano man yung problema na yan. And, sabi ko nga, di ba? Trabaho talaga. Okay? We have here the energy of the Eight of Pentacles. Kababanggit ko lang kanina, di ba? So, sinasabi, keep on going, keep on moving, my dear. Okay? Dire-diretso lang. Be careful ka lang sa evil eye. Sarado mo muna yung bibig mo, my dear, kung meron ka mga ine-expect na mga good news, kung meron mga parating. And, kahit na siguro dumating yung good news na yon, di ba? Try to sip your mouth, my dear, para continuous lang yung blessing. Dire-diretso lang yung blessing, my dear. Hindi talaga siya mausog o hindi talaga siya... Kasi kung meron mga tao, my dear, na nakasubaybay sa'yo at alam nila magkakaroon ka naman talaga ng achievement, babatiin ka naman nila yan. Wow, congratulations! Like, nakagraduate ka na sa course mo or whatever. 'Di ba? Ikaw congratulate ka na. Hindi mo na kinakailangan pang i-announce pag meron ka na-receive na something. Kasi yung mga tao talaga na nakasubaybay sa'yo or talagang nagmamahal sa'yo, sila na mismo magko-congratulate sa'yo. Ngayon, kung hindi ka naman nila kinongratulate at meron ka na-achieve na something or may parating sa'yo na something, okay lang yon. Don't feel bad. 'Di ba? At least ngayon alam mo na parang, okay, hindi naman talaga sila nakasubaybay or hindi naman talaga sila, 'di ba, interested sa life mo. Okay? Anyway, clarify tayo. Let me see, my dear. What is that? Ayun, I'm nahulog. Teka, kunin ko lang ha. Okay, the Five of Cups. Sabi ko na eh. Be careful ka talaga sa mga toxic na mga tao ngayon, my dear, na gusto kang i-distract, my dear, sa lahat ng gagawin mo, ha? Tingnan mo ang Five of Cups, nakatingin siya dun sa 3 cups na natapon, and then hindi niya na-appreciate yun, hindi naman lahat ng cups ay natapon, my dear, okay? So, ngayong araw na to, my dear, stay away from toxic people. Kababanggit ko lang kanina na isarado mo yung bibig mo, wag ka mag-share ng mga kung ano-ano, focus ka lang sa goal mo, my dear. And at the same time, yung mga parating sa'yo, kung ano man yung mga parating sa'yo, just keep it to yourself, my dear. Kasi nakukuha ko, somebody's trying to sabotage you talaga. Obvious naman eh. Seven of Swords, Five of Cups, di ba? Bottom of the card is the High Priestess. Energy ng revelation, my dear, okay? Sabi ko nga sa'yo, my dear,
Okay lang yon. The Three of Pentacles and the Six of Wands, okay? This is the time, my dear, na makikilala mo na yung mga tao talaga na, di ba, nabanggit ko, ano sabi ko kanina? Sabi ko, kung talagang nakasubaybay sila sa'yo, hindi mo na kinakailangan pang sabihin na meron kang na-achieve. Di ba? For example, di ba, alam nilang gagraduate ka ng high school or gagraduate ka ng college, di ba? Alam nilang graduation day. Ano mo lang sabihin, congratulations, nakagraduate ka. Di ba yung ganun? Hindi mo na kailangan pa sabihin na, gagraduate ako, or irampa-rampa mo na yung toga mo, yung ganun, gagraduate ako. I'm just setting some example, hindi naman literal na asing gagraduate ka, my dear. Pero, I think this is the right time, my dear, para mapansin mo kung sino talaga yung mga tao talaga na from day one, talagang support ka na talaga, my dear, sa journey mo. Okay? Kasi I have this very, very strong feeling, my dear, na meron parating na something big para sa'yo. Okay? Like something big. And hindi lahat ng tao deserve na malaman kung ano man yung big news na yan or big blessing na yan. Okay? So, my dear, ingat ka sa evil eye die. So, my dear, yan po, nasagap natin ng message energy para sa araw na ito, June 28, 2026. Kagaya po ng lagi ko nasasabi o sinasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.